Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone naniniwalang kayang i-dominate ni Kai Sotto ang Asia. At sinabi niya pa na tutulungan niya etong ating pambatong si Kai Sotto na maabot yung kanyang pangarap. At Kai Sotto ay pinaliwanag kung gaano kahalaga yung tiwala ng isang head coach sa mga kagaya niyang player. At Justin Brownlee aalis muna diyan nga sa PBA. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging interview kay Coach Tim Cone pagkatapos nga ng laban ng ating Gilas Pilipinas kontra nga dyan sa Chinese Taipei, kung saan talagang tinambakan nila ng kalahati mga kabasketball, ay sinabi nga ni Coach Tim Cone na kaya talagang i-dominate ni Kai Sotto ang Asia. Sinasabi niya pa rito mga kabasketball na tutulungan niya etong ating pambatong si Kai Sotto na maabot yung kanyang pangarap. Kailangan lang daw talaga na ilagay si Kai doon sa tamang posisyon na nakikita natin ngayon na kumbaga nakakagawa si Kai ng magagandang pasa, binibigyan siya ng mga low post, di ba? Nakaka-penetrate niya yung loob at talagang nagiging effective siya para sa ating Gilas Pilipinas. Kailangan lang daw maabot ni Kai yung level netong European, tapos yung level ng NBA. Tapos, yun nga, that's the time na kumbaga may mga NBA teams na magkaka-interest sa kanya. At baka nga raw dumating yung mga panahon na may mga window na hindi natin magagamit si Kai kung makukuha siya sa NBA. Pero sinasabi niya na magiging proud tayong lahat pagka natupad yun. Actually, kung matutupad nga talaga yan sa lalong madaling panahon, siya yung magiging kauna-unahang homegrown Pinoy na makapaglalaro sa NBA, no? Hopefully mga kabasketball. Hindi naman sa hinahype natin si Kai kasi ngayon nakikita na talaga natin yung mga improvement na nagawa ni Coach Tim Cone para nga din sa ating pambatong si Kai Sotto. Talagang double-double yung kanyang average dito nga sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers mga kabasketball. 15.5 points, tapos 12.5 rebounds, tapos may mga blocks pa siya, tapos may assist. At hindi lang dyan sa kupunan ng Hong Kong at ng Chinese Taipei. Bago siya lumipad dito sa Pilipinas, double-double pa rin yung naging average niya doon sa Japan B-League, yung dalawang huling laro niya. 26 points, 11 rebounds, 18 points at 10 rebounds. At matitindi yung mga nakalaban niya dyan mga kabasketball. Sila Xavier Cook, sila John Mooney, di ba, mga ibang level yun. At ito pa, no, doon sa naging interview kay Kai Sotto na talagang ramdam na ramdam mo na mayroong hugot, no? Dito nga sa report ng ABS-CBN ay sinabi nga ni Kai Sotto na pag binigyan ka ng malaking role ng coach mo, kapag pinagkatiwalaan ka, binigyan ka ng minuto, talagang sky high yung confidence mo. Totoo naman yan mga kabasketball kasi hindi naman siya pag-ano, no? Nakita na kasi natin to eh. Diba, nung nakaraang FIBA World Cup, 73 seconds mga kabasketball. Siguro kahit si Michael Jordan, di makakasampung puntos nun eh. At hindi, kumbaga parang nagkamali ka, hindi mo na maitutuwid yung sarili mo. Dahil hindi ka na ibinalik eh. Diba? At nangyari na rin yan doon nga kay Coach CJ Bruton ng Adelaide 36ers. Talagang halos may mga time na hindi ipinapasok sa laro siya, hindi siya pinaglalaro. So yun mga kabasketball, at sinabi nga ni Coach Tim Cone na ito pa lang si Justin Brownlee ay maglalaro muna sa ibang mga liga, no, sa labas ng bansa. Pwede raw dyan sa Middle East, pwedeng sa Europe, sa Japan na B-League, sa KBL ng Korea. Pero sinabi niya na babalik si Justin Brownlee sa July, no, para doon sa FIBA OQT. Kasi pinapayagan naman yung mga players natin dyan sa Japan B-League na maglaro dito nga sa ating Gilas Pilipinas. May break naman yan. At sinabi niya na susunod na conference pagka may mga imports na ay maglalaro pa rin sa Barangay Ginebra etong si Justin Brownlee. Hanggang dyan muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.